Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 16 verses 23 hanggang 24. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Praying in Jesus' name. At dito po sa mga verses na ito, maintindihan natin na tayong mga believers, meron tayong privilege, na gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ating pananalangin. At malinaw diyan, sinasabi, anumang hingi natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay ibibigay ng Ama sa atin. At ang sabi rin diyan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So challenge po sa atin ito na kung tayo'y mananalangin, dapat nauunawaan natin itong pribilehiyong ito na gamitin natin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. So malinaw po dyan, ang tinutukoy na araw ay yung the day after resurrection. Na ang Panginoong Hesus umakyat na sa langit. At ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 4 verse 14, we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God. Let us hold firmly to the faith we profess. So meron na tayong high priest dun po sa langit, sa kanan ng Ama. Meron tayong mediator, sabi ng Biblia, or intercessor na namamagitan para sa atin. Kaya nadidinig na po yung panalangin natin. At malinaw din po sa Biblia, sinasabi na we have a better covenant founded on better promises. Sabi sa Hebrews chapter 8, verse 6. Kaya yung mga panalangin natin na nababase sa mga pangako ng Diyos, pinapakinggan po yan ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, pwede na nating i-claim yan. At malinaw din na ipinadala ng Diyos yung Holy Spirit sa atin para i-guide tayo. Sabi sa John chapter 16 verses 13 to 15, i-guide tayo sa lahat ng katotohanan, at ipapaunawa niya kung ano yung para sa atin. Sabi sa English Bible, the Holy Spirit will take from what is mine and make it known to you. Kaya kung mauunawaan nyo lamang po itong mga verses na ating tinatalakay ngayon, makikita po ninyo napaka-powerful po nito i-apply natin sa ating pananalangin. So yung in Jesus' name, hindi lamang natin yan dinadagdag sa dulo ng ating mga panalangin. Pagka ginagamit po natin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, para po yung power of attorney. Meron tayong legal basis, sa pagharap natin sa Diyos. Kasi malinaw, kaya lamang dinidinig ng ating Ama yung ating panalangin dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At malinaw din na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. So, ibig sabihin, through Him we can say amen. Kaya pagka dinudugtong natin yung in Jesus' name sa dulo ng ating mga panalangin, lahat po ng mga pangako ng Diyos sa ating inaangkin, they are yes and amen. So malinaw po yan sa Bible. Hindi si pastor ang nagsabi niyan, ang Biblia po ang nagsabi niyan. At ito pa po, idagdag pa natin, napakahalaga. Sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, every knee will bow on earth, under the earth, under the heaven, ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. So malinaw po sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, at Matthew chapter 28 verse 18, lahat ng authority, kapangyarihan, nasa ilalim na po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag kami ni-mention po natin yung kanyang pangalan, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Maging ang mga demonyo natatakot po, they tremble sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po mga revelation na ito mahalaga kasi maintindihan ninyo sa pananalangin natin dapat meron tayong pagkaunawa. Hindi lang basta natin sasabihin in Jesus name. Hindi rin po nakukuha sa pasigaw-sigaw lang yung pananalangin. Wala po doon yung power kundi doon sa revelation.
Pangalawa, dapat gagamitin natin itong pangalan na ito ng may pananampalataya. Pinaniniwalaan natin yung mga pangako ng Diyos na nakapaloob sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ibig sabihin, mag-a-agree tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos at pwede nating i-claim yung promises ng Diyos na inilaan niya para sa kanyang mga anak in Jesus' name. Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ano po, pag ginamit po ninyo yung in Jesus' name sa inyong mga panalangin, eh napakamakapangyarihan po niyan. Ano po, dinidinig tayo ng Diyos kung meron tayong revelation and faith sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Panghuli ito, pwede nating hingi ng Holy Spirit na tulungan tayo sa ating pananalangin upang yung mga panalangin natin sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8 verses 26. The Holy Spirit will help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Holy Spirit intercedes for us in accordance to the will of God. So malinaw po, tutulungan tayo ng Holy Spirit every time tayo nananalangin in Jesus' name. Ano po? Kasi marami tayong panalangin na mali, hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. At sa tulong ng Espiritu Santo, gagabayan tayo sa pananalangin. Kaya napakahalaga po na sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, maunawaan natin itong mga pribilehiyong ito na tinatalakay po sa John chapter 16 verses 23 to 24. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at naunawaan namin ngayon na napaka-powerful po ng paggamit ng in Jesus' name in our prayers. At malinaw po, dapat gamitin namin ito ng may taglay-taglay kaming unawa o revelation. Higit sa lahat, may pananampalataya sa lahat ng mga pangako mo na ibinigay sa amin. At malinaw din na sinasabi ng Biblia na ang mga pangakong ito ay yes and amen in Christ Jesus. Dahil din sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tutulungan kami ng Holy Spirit manalangin sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.